US government shutdown is over. Yan ang isa sa mga ulo ng mga balita sa Amerika kung saan nagkasundo na ang Senado para sa panukalang budget ng US sa susunod na taon at makabalik na rin sa kanilang mga trabaho ang mga naapektuhan na manggagawa. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, natuldukan na ang may tuturing na pinakamatagal na US government shutdown kung saan inabot ng 41 araw na siya nagpahirap sa libo-libong mamamayan ng Estados Unidos. Kung saan makakabalik na sa kanilang mga trabaho na sa higit 657,000 federal employees, gayon din na nasa 60,000 air traffic controllers. Dagdag pa rito, napagkasunduan din na ibabalik na sa kanilang mga trabaho ang mga nasisanti ni Trump noong kasagsagan ng shutdown. Samantala, ayon naman sa White House, bagamat wala pang eksaktong numero ang magiging pondo ng Amerika para sa 2026, una nang ipinahayag nito na unang magiging prioridad nito ay ang pagpondo sa mga military construction, Department of Agriculture at Kongreso. Sa iba pang balita, dako naman tayo sa Ghana, kung saan 6 nang nasawi at mailan din ang sugatan matapos na naganap ng stampede ng mga aplikante sa LWAC Sports Stadium kung saan nagaganap ang isang military recruitment. Sa isang social media post ng Ghana Armed Forces, sinabi nitong hindi nila umano inaasahan ang biglang dami ng mga gustong pumasok sa militar. Ito raw ay dahil sa bagyang pagtaas ng bilang ng unemployed sa kanilang bansa na umakyat sa 13%. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang hukbo sa mga pamilyang naulila at gayon din sa mga sugatan na kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Kaya naman dahil din dito, pansamantala muna nang ipinahinto ang recruitment habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon at mas ayusin pa ang magiging patakaran sa pag-recruit. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.